Ang ganda. Alam nyo, ang weird lang na gagawa ko ng testimony na nangyayari ngayon. Tapos, yung nararamdaman ko ng mga panahon na sinusulat ko yung journal na yan, ay kahit papaano magkaparehas. Nandito ako sa beach. Nakatingin sa sunset. Napakagandang sunset. Maririnig mo lang yung hampas ng alon at mararamdaman mo yung sobrang preskong hangin. Naewan ko na lang kung di mo pa maramdaman yung buhay. Nga pala, itong journal entry ko na to ay manggagaling lahat sa The Way, The Truth, and The Life na topic dito sa John 14. At yung unang-una nga dyan, sinabi ni Jesus, "Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me." Yung context kasi dyan, edi ko crucify na nga si Jesus Christ. Tapos kausap niya ang mga disciples niya. Siyempre hindi sila sigurado kung ano na yung mangyayari, kumbaga fear of uncertainty. Natalakay ko naman na to ng mga nakaraang kong testimony. At dito, ang main context ay binibigyan lang talaga ng comfort ni Jesus yung mga disciples niya amid fear. Magkaroon lang sila ng faith at ng assurance kahit mawala na si Jesus. Sabi ko nga, yung nararamdaman ko ngayon at yung nararamdaman ko nung sinusulat ko yung journal na yan ay halos pareho. Gratefulness. Yan yung pinaka nararamdaman ko. Kasi kahit depressed ako sa mga gising ko ng umaga na yan, hindi ako tinatamad bumangon. Ayokong sumuko kasi nararamdaman ko yung grasya ni Lord. Kumbaga, wala na nga akong pakialam kung sakaling kung anong mangyari sa buong araw. Basta ang alam ko lang, lagi ako nagiging dependent kay Lord. Lagi akong sumusuko sa Kanya. At the same time, yung uncertainty nga sa mga sumusunod na araw o kaya sa mismong araw na paparating, binibigay ko na yun sa Kanya. Dahil total, isang tawag ko lang naman kay Lord Literal na, "Lord, pengi ako strength." Biglang marirenew agad yung strength ko. Sobrang ramdam na ramdam ko talaga yung grace niya sa akin. Kaya, sino ba naman ako para sumuko? At siya, isipin niya, ang ganda pala ng gusto pang iparating sa akin ni Lord. Dahil kung sumuko ko ng mga panahon na yan, edi wala ako sana rito ngayon. Yun naman, sino hindi magiging grateful dito? Ang ganda lang ng contrast kasi grateful ako sa depression, pero ngayon grateful ako na hindi nga ako talaga tumigil kasi astig. Andito ako. Ang weird naman na hindi ako magte-testimony dito, no? Sa harap ng beach o ng dagat o kung ano man to. Wow! Walang sunset ngayon. Grabe, ang ganda. Pero mas maganda yung sinabi ni Jesus dito sa John 14:13 na kung saan sinasabi niyang, "Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son." Kasi ang point dyan ni Jesus, kasi nga syempre yung dalawa, si Philip at saka si Thomas, di nila alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Kumbaga literal na uncertain sila sa future. At gusto nila ng physical manifestation ng proof na kung ano man yung kailangan talaga nilang makita na, "Wait lang Lord, kailangan namin malaman kung saan ka talaga pupunta at kung anong mangyayari sa amin. Kailangan namin ng ebidensya." Na sa totoo lang, ganyan din yung nararamdaman ko nung mga panahon na yun. Hindi na sapat yung dasal. Gusto ko masagot agad yung dasal ko. Kasi katutusin, mahirap talagang mabuhay ng faith alone lang. Kung baga wala kang kasama physically, kasi syempre nasanay ako na may ganong klaseng tao o entity sa sa parte ng buhay ko. Syempre, kapag yung hope and trust lang na kahit lagi ko sinasabi na rin naman na paulit-ulit na iba ka kasi pagkagising.
mahirap din kasing i-justify o ilaban talaga yung ganong klaseng rationality sa puso mo kapag ka heartbroken siya. Pero dahil nga, kilala mo si Lord, alam mo yung mga promises niya matutupad. At ayan nga, sinabi niya, whatever you ask in my name. Kumbaga, basta hingin mo lang din sa Kanya. By faith kay Jesus Christ, alam mo sa sarili mong hindi Kanya bibiguin. Lapit tayo dun. Wow. Nakakalma talaga yung dagat. Kumbaga, alam mo na napakalaki ng tubig. Tingnan nyo naman, nasa yung horizon dyan. Kung kunin ka ng tubig, anong magagawa mo? Kumbaga, parang si Lord, kung sabihin na natin na hindi mo kontrolado yung mga pangyayari sa buhay mo, ganyan din yung tubig. Isang napakagandang metaphor. Si God ay may control. Parang yung tubig kapag kinain ka niya. Tingnan saan yung dulo niyan, ha? Saan yung dulo niyan? Kaya kung yung plano ko man na ma-promote ay mag-fail, at least mariredirect lang din naman ako kasi yun lang din naman yung gagawin ni Lord. Pero kung mag-succeed, edi at least alam kong nasa tama ako landas. At yun yung will talaga sa akin ni God. Kasi nabanggit ko na rin naman sa huling episode yung dilemma ko pagdating dyan. Yung pagiging selfish at yung God's purpose para sa akin. Kasi ayun naman, ang ganda oh. Kung tutusin, blessing na nga yung makakita ng ganito eh. Kaya para sa panghuli na verse, yung sinabi dyan ni Jesus Christ sa John 14:14, if you ask me anything in my name, I will do it. Yun pa rin naman yung context, uncertainty ng mga disciples, as in yung buong topic na yan, I am the way, the truth, and life. Yun lang din yun, yung John 14:1 hanggang 14:14. Kasi, ang pinagdadasal ko lang talaga dyan kay Lord, gusto ko rin talaga yung promotion. I mean, sino ba namang hindi gusto ma-promote, diba? Pero ayoko nga yung responsibility. Pero sabi ko nga, as God's will, edi okay. Tapos, gusto ko rin na matanggap yung kaibigan ko, si Jello, sa DOH, sa pagiging GIP o intern sa government. At yung dalawang yun, yung sinulat ko yan sa journal na yan kasi yun lang talaga yung naisip ko. At tsaka parang kahit pa paano magkakaroon ng new heavens, new earth sa POV ko nung mga panahon na yan. Pero andito na tayo sa future at nasa DOH pa rin ako. Kaya alam nyo na ibig sabihin nun. Kaya ako sa inyo, maglakad lang kayo. As in, lakad lang. Huwag kayong hihinto. Pag nasimulan nyo na yung paglalakad, dadali na rin naman yan habang, ngayon nga, mahirap maglakad sa sand. Pero, mas sanay ka rin. Kala mo, lulubog ka eh. Pero at least, kapag ka nagtuloy-tuloy ka lang, makukuha mo na yung momentum at makakalakad ka na ng diretso. Pwede ka pa nga tumakbo eh. Pero, mas maganda enjoy mo yung moment. Kasi, ibibigay rin sa'yo ni Lord kung ano yung nakatakda na para sa'yo. That was fun.